Teacher Glay here, and welcome to the 20th episode of Life at 27. And we're back with another episode, and this time, kasama ko ulit ay Cheska. Pero, ayan, a Gen Z Cheska. How are you, Ches? Okay naman. Long time. Oo. Ang tagal na natin hindi Banding. nagdadala. True. At in fairness, ang pagdadala natin ngayon ay finally naka-record na. Pero how are you? How's life? Kumusta ang buhay-buhay? Okay Estudyante naman. and all? Ano bang mga ganap mo? Ngayon, naka-term break. Term break kami. Pero, next week, pabalik na. So, ngayon, kasi na-delay ako nag-leave of absence ako. So, delayed ako. Ngayon, parang sinusundan ko yung majors Okay. na naiwan ko. Medyo mabigat sabay-sabay. Hindi, actually. Naka-ano lang ako ngayon. Naka-underload. Okay. Underload pa ako ngayon. Tapos, nag-take lang ako ng 2 majors. Inuna ko yung mga minor, mga GE subjects. Tapos ngayon naman, parang feel ko ngayon na talaga ako nag-e-enjoy sa school. That's nice. Kasi, focus na talaga siya dun sa yung paggawa ng art. Sabihin mo sa kanila, ano yung major mo? Multimedia arts. So, saan ka nagsischool? I'm a multimedia arts student sa De La Salle College of St. Benilde. CSB. CSB. Makikita nyo naman, diba? Yung aurahan pa lang ni Cheska eh. Talagang art student. Ayan. And so far, I'm happy na marinig sa'yo na nai-enjoy mo na siya finally. Kasi diba yung parang mga unang taon, nagkaroon ka talaga ng struggle sa school. Sobra. Oo. Nahirapan ako mag-adjust kasi pandemic pa nga nun. So, nung senior high school ako, buong 2 years na yon online. Tapos, pagdating talaga ng pandemic, nahirapan ako kasi, mas effective sa akin yung harap-harap ako natututo. Ganun. Exactly. Hindi yung Pero stuck lang eventually, nung nagpahinga ka naman, di ba parang doon mo na feel, nung pagbabalik mo, doon mo na feel na nag-enjoy ka na finally. So, minsan kailangan lang pahinga eh. Gradual din siya. Yeah. Kasi pagbalik ko, parang, alam mo yung parang nag-stop ka. Tapos pagbalik mo, nahuli na ako. Wala na yung mga kasabay ko, di ba? Parang, Pero ilang taon ka ngayon? Ilang taon na ba ako? Nakalimutan! Ilang taon na ako? 21. Quiz mo yan. 21. Ayan, quiz mo yan, 21. So, ako. talagang legit na Gen Z. Yan talaga yung Gen Z eh, di ba? 2003. Yeah. So, I'm 21 years old. Pero, alam mo yun, parang 21 ka pa nga lang eh. Pero di ba minsan feel mo talaga yun na napag-iiwanan ka pa. Kahit hindi. Dahil sa paligid lang. Kaya siguro na-feel mo. Tapos, ikaw ay, sabihin mo sa kanila, pang ilan ka sa magkakapatid? Para may idea lang din sila. Bunso. 3 kami magkakapatid. Tapos, may 2 akong kuya. Isang 5 years yung agwat. Isang 4 years. Tapos, ikaw na yung bunso. Only girl. Only girl. Only girl in the world. Yung kapatid mo, technically, Gen Z din ba sila or millennial? Ilan taon ba sila? Kay-chat ko si David. 1998. 1997 ako. Technically kasi ako, Gen Z na din Gen Z. 1997. Pero, ang kinalakihan kong parang era is millennial thing. Parang ganon. So, gitna kami. Oo. O gitna kayo. Kasi iba din yung vibe nyo eh. Yeah. Iba yung Gen Z na pumasok ng 2000s. Nahalo na kasi. Parang, nag-start talaga yung Gen Z nung mga 2000s na 2000 eh. So, kami 1997, nahalo kami. So, baliw-baliw. But anyway, yun nga. Ngayon, pag-uusapan natin, you being a Gen Z. Ang first question ko na, yan, is, what's the coolest thing about you being a Gen Z? Or, generally speaking, parang ano yung coolest thing? Gen Z in general. Parang ang hirap i-generalize ng Gen Z kasi may kanya-kanyang box. Yeah. Merong Gen Z na The chronically online. Yeah. Yung nasa internet lang. Merong Gen Z na
yung term pa nga, touching grass, ganyan. Yung, ano yun? Pag, parang touch grass, lagi nasa labas ka, touching grass. Okay. Ganon. Parang mga, naman, gala, ganyan. Oo, gala. May Gen Z na traditional pa rin. May Gen Z na open mag-isip. Pero, sa tingin ko, yung... Ikaw, pero wait lang, sorry to interrupt you. Ikaw, anong klaseng Gen Z ka? Feel ko doon ako sa open. Very, inclusive ka sa lahat. Ganun. Inclusive. Kumbaga, kaya mong makibagay sa different kinds of people. Ganun. Nahirapan ako di ko sasabihin yun. Kasi nahirapan ako mag-socialize. Pero, madali akong makaintindi ng personality. Yeah. Even the perspective of other people, parang you freely accept it or understand them. I understand it, pero syempre may perspectives na hindi mo i-accept. Okay. Understand mo lang. So, I get it. Since ganong klase kang Gen Z, is it, parang yung ganon ba na binanggit mo na iba-iba kasing klase ngayon Gen Z? So, meron pang one thing in common sa Gen Z na cool thing, ganon? Siguro 2 things. Okay. Una yung humor. Merong humor talaga yung Gen Z na na pang Gen Z lang. Hindi mo alam kung saan nanggagaling. Ano ba? Totoo. Sobrang, brain rot tawag, brain rot. Tapos kami parang, wait lang, sila tawang-tawa na parang, ano yun? Oo. Siguro, hindi lang siya yung dahil may kanya-kanyang generation. Pero talaga, medyo weird talaga yung humor. Yun, ang tama, sira na yung humor. Sirang-sira yung humor ng Gen Z. Pero kayo nagkakaintindihan, di ba? Oo. Feel ko sa yun, sa media na kinokonsume. Yeah, exactly. Yun yung second, siguro, media literacy. Yeah. Tama. Yeah, media totoo literacy. Yan. Kaya meron mga yung sa TikTok, 'di ba? Parang actually sa batch nyo talaga na. Sa generation ng Gen Z, mas madaming bata ng mga business owners, mga may means na sila to earn money. Kasi open na sila sa internet. Ang dami mong pag media literate ka, ang dami mong pwedeng gawin actually. So ikaw bilang multimedia 'di ba yun yung major mo tama? Multimedia arts. So masasabi mo na malaking advantage yun ng mga Gen Z. Yung pagiging media literate. Parang double-edged sword siya. Kasi, may parang yung addiction, gano'n. Yeah. Social media addiction. Pero, andun din yung literacy. Since exposed ka dun, marami kang alam. Oo. Tapos, since marami kang alam, pwede mong gamitin yun para magkaroon ka ng opportunities. Yeah. Tapos, business. Bilang artist din, sobrang laking help nung social media. Yeah. Kasi, pag, kunyari, multimedia arts ka, sobrang magre-rely ka sa pop culture. Sa paggawa na, kunyari, may stickers, posters. Ngayon, sobrang sikat na sikat yung, yung mga art cons. May mga artist na nagbebenta sila sa kunyari, Comiket, gano'n. Totoo yan. Yung mga digital, hindi ko lang products po ang tawag doon. Parang gumagawa lang sila ng art sa Canva, templates, tapos bebenta nila. Ganun nakikita ko sa TikTok, ko, ang galing. Tapos pinapakita nila yung income nila. Grabe, ang laki. Malaki kita sa ganun. Parang kasing lumalawak yung nakikita nyo kapag nasa social media ka. So, parang yung creativity nyo, lumalawak din. Diba? Nakakakuha ng idea sa ganito, idea sa ganito. Kaya yun yung beauty. Ang ganda din na point out mo na siya, may downfall din in a sense. Kaya, masasabi mo ba na, kaya mas madami din na parang, mas nafe-feel yung anxiety and depression sa Gen Z, it's because of the social media usage. Social media usage? Oo. Kasi sa 'di ba dati sinasabi nga ng mga nanay, ay kakaka-arte nyo sa amin nga dati, 'di ba gano'n? 'Di ba may gano'n? Kasi nga hindi talaga siya parang common thing na sabihin na may anxiety or depression nung batch nila. Pero sa Gen Z kasi parang common thing na yung sabihin, ina-anxiety ako, may relapse, mga ganun term. Sobrang na mali na yung use ng term na relapse ngayon. Pero
ano sa tingin mo yan? Inarte lang ba talaga yun or it's because of the social media usage, excessive social media usage? Well, in the first place, yung mga mental health conditions, hindi naman siya nanggagaling lang sa social media. Di ba, ano mo yan? Kasi parang na-absorb mo yung negativity sa social media. Hindi siya ganun. Marami pang factors na pwedeng makatrigger, ganun, maging dahilan ng mental health concern. Pero bakit sa tingin mo mas madaming Gen Z may ganun? Siguro, hindi siya dahil sa social media. Dumadami. Pero mas nagiging aware. Mas nagiging aware na tayo sa mga ganong bagay. Mas nagiging open na. Tapos, dahil nga mas nagiging open tayo, parang avenue din yung social media. Syempre, pag nakakabasa ka, ganito, ngayon ko lang nabasa itong ganitong concept. Kahit noon, meron siya, pero dahil sa pagpapalaganap, gamit ng social media, feel ko, mas na-normalize siya. Pero ang makikita naman nating downfall din nun, minsan, nakikigaya-gaya. Diba? Kumbaga, big word yun eh. Big words yun eh. Pero minsan, ay, same kami. Ay, may ano na rin ata ako. Lagi ko yan naririnig sa estudyante ko. Ma'am, nagkaka-anxiety na ako. Ma'am, ganun. Ganun talaga. And it's really happening. Or nararanasan talaga nila yun actually. Nakaka-pressure din kasi nga, may comparison eh. Kaya yun naman yung downfall din sa social media. Nagko-compare ka na and when you start comparing yourself to other people, talagang mapapressure ka sa buhay mo. Papasok na yung fear. But anyway, moving forward, so nabanggit mo na yung coolest thing. How about yung mga common misconceptions naman sa mga Gen Z? Siguro yung parang walang pake sa matatanda. Parang no regard. Parang sarili na lang. Kasi may ganun na parang siguro nararamdaman ng parents na disrespectful Feel ko hindi naman ganun na nakikita ng parents na disrespectful yung Gen Z, yung anak. Pero siguro ngayon hindi mas tumatapang. Parang hindi lang tayo nagte-take ng bad stuff sa parents na hindi lang tayo basta tanggap ng tanggap. Mas kaya nang maglabas ng stand. Dati kasi, pag sinabi ng mama mo ganito, pirme ka talaga. Pag sinabing pirme ka talaga. Di ba? Ngayon parang nagde-defend pa yung ibang Tapos hindi nakikita ng Gen Z na negative thing yun. Kasi, dahil nga mas open-minded yung Gen Z, mas na-acknowledge nila na hindi lahat ng ideas ng matatanda ay tama. Hindi natin ina-accept yun. So, ikaw, as a Gen Z, tingin mo, it's a good thing or a bad thing? I think it's a good thing. Kasi hindi na tayo nagpapabox, nagpapakontrol sa mga ganitong klaseng notions na makaluma. Ano yun? Ano ba tawag doon? Parang yung nakasanayan before. Nakasanayan na kasi hindi porket nakasanayan, tama yun. Oo. Siguro parang backwards mindset. Ganon na. Kaya pag matanda ka, ikaw lagi tama. Yung openness in general, inclusivity, mas inclusive talaga yung Gen Z ngayon. Mas napapractice yung yung openness, ganyan. Kaya lang minsan, ang naman yan, yung extreme naman yan, parang privilege na hindi na rin sila tumatanggap ng ibang, di ba ganon? May extreme na sa tingin nila mali yan, pero hindi, in reality, hindi na nila nakikita yung balance. Parang nakikita na lang din nila, pinaghirapan na lang din nila yung sa kanila. So parang, ang nagiging lagay, alam mo yun, nagiging pares na kayo na pinaglalaban nyo lang yung isa't isa, na parang para sa'yo tama. Pero ikaw, Cheska, may instance sa gano'n, na parang nag-reason out ka sa parents mo? Actually, hindi. Parang wala. Pero may mga moments na hindi kasi ako, may naisip ka na, hindi naman tama yung sinabi nila eh. May mga ganun din moments. Oo, ganun. Pero sa akin, nasanay na lang. Na sumunod. Nasanay na lang, parang passive na lang na, naririnig ko to. Nasanay na lang siya. Pero hindi ko na tinatapatan. Yeah. Kahit, kasi alam mo naman, yung mga minsan yung mga parents, parang sarado, ganun. Pero never naman ako nagkaroon ng experience na
yung parang away. Sa bahay nga parang, Hindi kayo masyadong nag-uusap. para sa akin yung relationship parang sobrang, ano ba? Kahit familial siya. Surface level. Ooh, Wala yung relationship na for me ewan ko sa mga kapatid ko mo. kasi magkasunod sila eh. Yeah. So sa akin nararamdaman ko hindi ganun yung closeness. Na parang yung hindi mo masasabi yung mga may mga secrets ba parang gano'n. Hindi ganun ka open sa parang family. friend. Hindi yung ganun. best friend ko yung kapatid ko. Yeah. Best friend ko yung magulang ko. Siguro Hindi ganun. isang gano'n ba kalayo yung age niyo ni Rap kasunod mo? Ang gano'n ka? 4 years. 4 years lang. 4 years lang. Pero parang siguro hindi na din nakalakhan na yung very personal kung sino ka, parang what you feel, inner you, ganyan. Hindi ko na-express sa bahay. Siguro yun yung parang similarities ko sa ibang Gen Z. May barrier sa family, tsaka sa friends, ganon. Parang may existing ganon pa rin sa akin. May barrier ka even to some of your friends? Nadala mo dahil ganun sa bahay. So, parang nadala mo. Pero have you tried, parang opening up to your parents? Pag hindi ko kaya. Okay. Parang na-try ko na din yung tumakbo sa nanay ko. Yun yung time na, sabi ko, parang hindi ko na kaya. Try ko magpa-check psychiatrist, gano'n. Sinabi ko na kay nanay kasi parang hindi ko kaya. Parang, nagkaroon ako ng academic difficulties sa pandemic. Anong response nakuha mo? Doon ko naramdaman yung grace. Kasi, since hindi nga kami nag-open up, yun yung hindi ko alam kung ano yung magiging response. May fear May fear. Paano pag di niya ako maintindihan? Ayun. Naging open naman. Naging graceful. Hindi ko in-expect na ganun yung magiging reaction niya. Gentle. At least, nung nag-try ka mag-open, di ba, nakakuha ka nung gentle, nung love. Baka nandun naman siya. Kaya lang, hindi lang talaga na-practice sa inyo to open up. Pero at least, di ba, medyo nabawasan yung fear mo of sharing. So, Cheska, ngayon naman, since yun nga, pinag-uusapan na rin natin yung difference ng mga generations, no? So, para magkaroon lang sila ng idea. May mga nanonood sa akin na hindi kasi Gen Z. So, malaman lang nila yung perspective ng Gen Z sa mga bagay-bagay. So, yung mga different topics. Pero, in this case, syempre, hindi po lahat ng sasabihin ni Cheska ay talagang mag-represent sa Gen Z talaga. Kasi nabanggit niya, di ba, na iba-iba yung klase ng Gen Z. So, siya yung mas nandun sa may openness na pinapractice. Ito, kasi nagko-condo ka eh. Living with your parents or living alone? 5, 4, 3, 2, 1. Sa economy ngayon, living with your parents talaga. Okay. Ang mahal mabuhay. Well, ako kahit hindi pa ako nag-earn, tapos kahit syempre yung baon, ganun, pinagkakasya mo yan. Ang mahal, pagkain pa lang, tapos transpo, mabigat yung transpo. Kung commuter ka, pagkain, sobrang mahal na ng pagkain ngayon. Well, parang kahit magtipid ka ngayon, totoo. Mahirap na eh. Totoo. Diba? Ang hirap talaga mabuhay ngayon dahil sa inflation na yan. Masasabi mo, Cheska, na mas mindful sa handling their finances yung Gen Z. Compared to other generations. Kasi ngayon, naririnig mo na yun sa mga sa mga teenagers, yung pagbabudget. Dati hindi mo maririnig masyado yun. Di ba parang, you only live once, let's go, baon ko to, bigay lang to ng nanay. Woo! Waldas, gano'n. Pero sa inyo, madalas ko narinig, magbabudget tayo, yung inflation, gano'n. Siguro kasi mas open nga kayo, yung parang politically, mas aware na kayo. Yeah. Siguro, dahil nga sa economy ngayon. Oo, mas open kailangan na. Tsaka nakikita nyo nga kasi yung takbo ng economy. Oo, kasi syempre, kung ngayon pa lang na hindi mo pa pera yun, tas nahirapan ka na i-budget, paano pa kaya kung mag-handle ka na ng mas malaking responsibility, may bills ka na nababayaran, diba? So, feel ko, mas kayo, financially literate. Yay! Ay! Eto!
Yes, Sun Life. Tara na. Amazing ng mga Gen Zs, no? Kasi aware na kasi sa mga ganyan. Parang ang dami nyo ng... Kasi parang pag may isip mo na yung ganyang, edad ko, 21 ako, parang hindi ko pa naisip yung mga ganong bagay na ready mag-prepare ahead. Yung mga ganon. Amazing. Hindi. Feel ko, labag sa loob namin na kailangan namin magtipid. Okay. Kasi kailangan, out of necessity na siya. Naging uso din to na usap-usapan. How about sa perspective ng Gen Z? Diploma o diskarte? Kasi madidiskarte yung mga Gen Z Pero, do you still see the importance of getting a diploma? Diploma o diskarte? Sagutin mo muna yun. Diploma o diskarte? Mamimili ka lang. Pero, hindi kasi ang hirap pumili Ngayon kasi, syempre, mahirap makakuha ng trabaho kapag wala ka pang diploma. Pero, pwede ka ning dumiskarte. Pero syempre, may advantage yung merong diploma. Totoo naman, na mas mahirap makahanap ng trabaho kung wala kang diploma. Sa Philippines, no? Pero, dahil nga nasa Pilipinas ka, kahit may diploma ka, Hirap mahirap din. na din humanap na trabaho. Parang lang, no? Mahirap lahat! Buhay Gen Z. Kahit hindi ng Gen Z. Lahat na nabubuhay ngayon. Totoo. May era na yung mga parents natin before, sobrang big thing nung diploma. Diba? May mga na, hindi kailangan makagraduate ka. Bukod sa pangalan kasi yun nung family, nung nakasalalay, na parang pride nila yun Nakapagtapos ako. Napatapos ko yung mga anak ko. Pero dahil nga, na-focus naman doon sa diploma, nawalan nga nung parang sense of yung paano pag wala kang diploma, paano ka makaka-survive, ganyan. Pero ang beauty ngayon, nababalance yung dalawa. A balance of everything. Kasi lagi naman ganun dapat yung balance pa din. So, discarded din yung magka-diploma ka. Yeah, tama, diba? tama. Part pa rin siya ng Part pagiging pa din. madiskarte. Yeah. So, diskarte. Okay. Next. Ito naman. Since nakita na namin yung perspective mo yun dun sa mga bagay-bagay, mahirap bang mabuhay sa mundong to as Gen Z? Siguro general muna, as Gen Z. Yeah. Mahirap bang mabuhay sa mundong to ngayon as Gen Z? Oo. Why? Bukod dun sa napag-uusapan na natin, yung financial, yung economic, kineme. Dahil nga may kanya-kanya tayong box. Akala natin yung pagkakaroon ng maraming box, openness na siya, pero nalilimitahan tayo. Parang, more na sinisik. Ito na, dito ka na yung box mo. Nawawala na yung box na kasama lahat. Siguro yun yung difficulty. Mahirap. Nagkakaroon kayo ng box because of the world or mundong to o dahil pinili mo lang? Kasi papaisip ka Kasi parang, kunyari, nagkaroon ka ng box dahil pinili mo lang. Possible na hindi naman mahirap mabuhay sa mundong to as a Gen Z. Pero pinili mo lang kasi na dun ka lang sa box. Or, nag-box ka dahil alam mong magulo sa mundo, kaya nag-box ka. A mix of both. Kahit nga paulit-ulit yung economic, yun din yung pinanggagalingan ng lahat. Dahil nga, pahirap yung sa economic. Parang naaapektuhan nun yung ibang aspeto ng buhay mo. Syempre, kung hindi ka stable financially, mahihirapan kang makapag-focus sa ganitong aspect ng buhay mo. Mentally, emotionally. Ma-observe din natin, actually, pasama na kasi ng pasama yung mga tao ngayon. Pasama na ng pasama yung mga tao. Oo. Para talagang we're living in the end times. Kasi sabi sa Bible, pag malapit na si Jesus dumating, pasama na ng pasama yung mga tao. Diba? Imagine mo, powers yung mga naririnig nating mga kaso. 17 years old, pinagsasaksak yung bata. Ilang times. Diba? 17 years old, iisipin mo bang sasaksakin ka nun? Babae pa? Diba parang, may ganun na palang nangyayari talaga. So, siguro hindi lang sa Gen Z, mahirap mabuhay. Pero tama yun, naapektuhan. Ngayon lahat. Oo, parang ngayon talaga mahirap mabuhay. Kahit yung safety mo, yung kakabahan ka na, hindi mo na lang kasi iisipin. Dati, ang iisipin mo lang, anong kakainin ko. Pero ngayon, kahit yung safety mo, parang laging at stake na. Diba? Kaya super hirap. Alakad ka rin, magrupuhan. Oo, sobrang parang nakakatakot na. Pero, additional dun sa question ko na yun, how about as a Christian Gen Z? Kasi,
sa mundong to, madami, di ba? Ang sabi ng Lord, in this world, there will be trials and tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. So, may hope palagi. Kapag kasi naniniwala ka kay Lord, laging may hope na parang kahit may mga negative things nangyayari, merong, the victory is ours already because of what Jesus did. So, as a Christian Gen Z, kasi parang perspective mo, pag Gen Z, mahirap Ganun, mahirap talaga. Pero as a Christian Gen Z, mahirap pang mabuhay sa mundong to. Baliktad. Mas madali yung as a Christian Gen Z compared dun sa Gen Z lang in general. Kasi pag sabi natin pag Gen Z, ganyan, doon na nakatouch yung image ng mundo. Yeah. So, pag pinasok mo yung as a Christian Gen Z, malalaman mo yung separate yung mundo and separate yung kung ano meron ka kay Christ. So, dahil as a Christian, alam mo na yung identity mo, hindi ka matitinag dun sa kung anong meron sa mundo na pwedeng humila sa iyo pababa. So, yun yung kahit na meron kang burden, kung ano naranasan mo, sa mundo ngayon, andun yung hope na. Andun yung hope na kahit ganito yung nararanasan ko sa mundo, I have overcome. Di ba? Because of Jesus. Because of Jesus. Totoo, lagi kang may pag-asa. Oo, meron talagang darating na ganyan kasi we're living in this cursed world. Pero at the end of the day, kapag alam mo na yung gumawa ng langit at lupa ay kasama mo, 'di ba? Hindi ka matatakot kasi He will provide everything for you. Economically speaking, talagang yung Philippines talagang pag ganun, 'di ba? Kaya nga pataas na pataas yung dollars. Pero kapag alam mo si Lord kasama mo, si Jesus nga binigay niya, ano yung hindi niya kayang ibigay sa'yo. Parang ganun. Lagi kang may kakapitan ba? And yung nagpangako sa'yo na yun, He is faithful. Diba? Hindi, unlike yung pangako ng mga politiko kasi sasabihin nila, bibigyan ko kayo ng magandang buhay, ganyan-ganyan, diba? So, tao tayo so may limitations. Lahat may limitations. So, kahit yung mga tao, kahit naman ako, minsan pag nangako, napapako. Pero yung nag-promise kasi sa atin, our God, our Heavenly Father, siya, pag sinabi niya, done deal yun. Diba? Done deal yun. So, pag sinabi niya, I will provide for you, He has provided actually already. Nauna na yung provision, no? Bago mo na lang Bago mo pa i-receive mo na lang talaga siya. Technically, yun dun sa tanong ko, mahirap mabuhay in a sense na andito ka pa din, pero hindi siya ganoon kabigat. Diba? You have something, you have someone to hold on to. Kaya din napapagaan yung mga pasanin. Kasi hindi ka nahihilan ng mga bagay na yun Kasi once andun na si Jesus Christ, yung mga ganitong bagay maliliit na lang sila. Lumiliit na. Lumiliit na lang. Kung ano kasi yung pinag-focusan mo, yun yung nagmamagnify sa life mo So, maganda yung reminder, no, na yes, may mga problems talaga, pero do not just focus on that. Kasi pag you focus on that, magmamagnify talaga yung mga problema sa buhay mo Pero when you focus on the promises of Jesus for you, na nandyan siya para sa'yo, He will never leave you nor forsake you, na ibibigay niya sa'yo, basta it's according to His will, magiging masaya mabuhay. Magiging masaya mabuhay. Hindi man madali, pero masaya. Tsaka mas magiging apparent yung love na meron ka. Kasi 'di ba, parang kung ano yung pagkukulang na meron ka sa mundo na 'to, yun yung napupunan ni Jesus. Totoo. So parang kahit ano yung emptiness man lang, nasagot na talaga ni Jesus. Kung ano yung limitations na meron dito sa mundo, limitless kasi si Lord. Exactly. 'Di ba? So kung you have that knowledge, if you know that God is with you, yung omnipotent, yung someone na kaya ibigay lahat, all-knowing, andun na yung, kung meron kang trust sa Kanya, hindi ka na mag-falter. True. Diba? Mawawala yung fear. Kasi alam mo nga, andyan siya. Na kahit minsan parang makakalimutan mo, pero andyan pa rin siya. Kaya in Christ, in Jesus Christ, you are really complete. Nothing lacking, nothing missing. So, since yun na yung napag-uusapan natin, what can you share, or ano yung parang pwede mong ma-share sa mga Gen Z, yung biggest life lesson mo, and sa tingin mo na magbe-bring ng hope
dun sa mga Gen Z na parang nawawala na ng pag-asa in life? Sa akin, take it one day at a time. Kasi nga, di ba, na-delay ako. Pero, na-delay ako kasi kailangan kong mag-take ng break since nag-seek nga ako ng help. So, after nun, sabi ko, parang kailangan ko munang mag-stop sa school para, syempre nakakapagod yung school. Dagdag mo pa yun yung, nung time na kasi yun, hindi ko maintindihan kung ano yung pinanggagalingan. Tapos, na-pressure ako na parang hindi lang dahil delay ako. Pressure ako dahil wala akong nakikita sa future ko. Ayun. Parang sobrang blanco lang. Yeah. Knowing you, kasi to, nag-e-excel to si Cheska. Diba? So, parang ever since, ever since talagang nandun kayo, diba, sa lagi ka nag-e-excel. Tapos biglang, nung adulting na, parang, ano yung future ko? Parang ganon. Kaya parang may pressure. Tapos parang hindi mo na alam kung ano yung overwhelmed ka na. No-overwhelm ako dun sa feeling ng emptiness. Yeah. Yung vagueness. Hindi ko alam kung ano yung para sa akin. Yeah. Hindi ko alam kung meron pang para sa akin. Dumating ako dun sa time na yun. Na-stress ako dun sa thought ng future. Yeah. Yung empty, vague future. Na nakalimutan ko na pwede palang mabuhay lang ako. One day at a time. Yun lang. Enough na yun. Pag masyado akong nag-focus dun sa fear ng future, parang nawawala ka sa sarili mo. Nawawala ka din sa present. Diba? Nagiging ungrateful ka din. Sabi sa akin ng Holy Spirit na may seasons, may there is season, time for everything. Time for everything. Yung time na yon, tinake ko siya na etong moment lang na to. Kasi since nasa stress nga ako doon sa future, why not make it something smaller? Make it something easier. Kasi may purpose. May purpose kung ba't ako nandito. So, although nasa stress ako na hindi ko ma-figure out yung purpose na yun. Kasama sa purpose ko na mabuhay ka lang. Yeah. Mabuhay ka lang. Diba? Totoo. Eventually, marireveal sa'yo yun. Kung mabubuhay ka lang. Yeah. Di ba sabi nila, kaya nga siya tinawag na parang present. Kasi it's a gift. It's a gift. Today is a gift. Every day is a gift. That you really have to enjoy. Kasi, yun yung sabi ng Lord sa Matthew, na hayaan mo yung bukas yung mga problema sa Kanya. Hayaan mo yung bukas yung mga problema sa Kanya. What you have to do is, yung fresh mercy ng Lord every day, yung new mercy every day, every morning, yung grace niya na nag-umapaw, i-enjoy mo lang yun. Kasi, parang, before you knew it, or na-reach mo na yung goal mo. Taking one step at a time, na-reach mo na yung goal mo na kinawo-worry mo na. Oo. Parang, andun ka na, pagising mo, hindi mo na mamalayan. Hindi mo nga siya na visualize pa noon na, hala, andito na ako. Diba? Parang, dati ang vague lang. Tapos parang, hanggang ngayon naman, vague pa rin naman yung future. Pero dahil nga andun yung reminder na one step at a time. One step at a time. Na kung iti-take mo lang yun, one day at a time. Marireach mo yun. And syempre, may plan si Lord. Exactly. Diba? Parang yun din yung nawala sa akin na merong plan si Lord para sa akin. Na kahit hindi ko siya nakikita ngayon, eventually, marireveal lang siya sa akin. Exactly. May mga times na maisip natin, hala, ang tagal-tagal, hindi nangyayari, ganun. Pero, kung andun yung trust natin na meron something na nakalaan sa atin, hindi ka na matatakot sa future. The one who holds your future is all-knowing, and He has a great plan for you. Kaya hindi ka matatakot. Kasi the Lord is holding your future. Pag naisip mo yon na may maganda palang plano ang Lord sa'yo, bakit mo stressin yung sarili mo sa future, diba? Minsan ikaw nga wala kang plano sa sarili mo pero ang Lord may plano para sa'yo. Kaya
chill ka lang sa buhay. One step at a time. Parang you don't have to figure things out. Lahat ng bagay, you don't have to figure it out. Diba? Kasi God has it all figured out for you. Yeah, diba? ang ganda mo nun. Diba? Ang ganda nun. Tama. So, ang kailangan mo lang ma-figure out is paano mo ma-embrace yung grace niya na nag-uumapaw para sa'yo araw-araw. Diba? O ganun lang, paano mo i-enjoy at i-max out yung grace niya na always available for you. That's a beautiful reminder. Thank you, Cheska. Ang gandang reminder sa akin nun. Kasi, yan yung tinuturo sa akin ng Lord talaga, yung waiting game. Waiting game, na parang, di pa nagbubunga yung mga ginagawa ko ngayon, Lord. Ganun, kahit sa pagpa-podcast ko, para feel ko, hindi pa rin siya nagbubunga. Ganun. Pero alam mo yun, parang, enjoy mo lang. Kasi, the journey is much more important than the destination, sabi nga nila. So, unti-unti lang, and soon enough, you'll realize na bakit nangyari yung mga bagay na yun and why God allowed those things na mangyari. And at the end of the day, the Lord is orchestrating everything for your good and not for your bad. So, may mga bagay na hindi ka maintindihan ngayon, pero inaayos ng Lord yan lahat para sa ikabubuti mo because He loves you so much.